For our first sample problem in quadrilaterals, we have a rectangle with sides AB equals to CD equals to 50 centimeters and BC equals to AD equal to 120 meters shown in the figure. And it is divided into three parts by parallel lines AE. So ito yung AE, then ito yung FC. So parallel to each other yung dalawang line na yan, and they are 20 meters apart. So tinatanong find the area of AECF. So ito yung tinatanong na area dito, no? So gaano ka luwang yung area na to. And to compute that, so i-categorize yung muna, ano sa tingin nyo yung itsura ng hinahanap na area. So saan ba siya medyo hawig? Mukha ba siyang parallelogram? So I think no, mukha naman siyang parallelogram. Ngayon, to compute for the area of a parallelogram, so pwede nyo balikan yung mga formulas natin. Pero sabi natin doon, area is equal to base times height. Pero yung height na to, syempre yung height na perpendicular dun sa base B. So dito, ang binigay kasi, etong height ng ating rectangle, that's 50 meters. Yung length ng ating rectangle, that's 120 meters. And then yung 20 meters na binigay, yan yung perpendicular distance ng dalawang parallel lines. So ito ay perpendicular to each other. Ang haba niyan ay 20 meters. Masabi natin pag area ng parallelogram, so 'di ba ang drawing kasi natin dun sa figure kanina. So ito yung base B, tapos ang tinutukoy nating H ay ito. So ito yung ating H. So ang area niyan, sabi natin is area is equals to base times height. Pero baka meron kasi nagtatanong ka, sir, hindi ba yan magkaiba? Since 'di ba yung ating base times height na formula, ginagamit natin kapag ganito yung itsura ng figure natin. Pero para mapatunayan, no? So pakita natin. So let's say, etong base B pa rin, and then drawing tayo ng cutting line dito. Then let's say H yung height na to, no? So basically dito sa figure natin, ito ay H din, ito ay H. And then yung total length ng isang horizontal side dito is B, di ba? And then let's say ito ay X. So kung X ito, lagyan ko na lang ng ano. So kung etong distance na to ay X, so originally yung buong yan ay B, di ba? Ito pwede nating isulat as B minus X. So same dun sa taas. Ito ay B din minus X, tapos ito yung X natin. So take note, itong triangle na to, tapos yung triangle na yan ay parehas. Magkaiba lang ng orientation. Now, yung total area ng parallelogram na to, pwede nating sabihin, so area is equal to area ng rectangle dito sa gitna. So area ng rectangle plus dalawang area ng triangle. So ano ba yung area ng rectangle natin dito sa drawing na to? So area ng rectangle, that's base times height. So ang base ng ating rectangle, ito naman siya. That's B minus X. So multiply mo siya ng height H. And then doon naman sa ating area ng triangle, so dalawa sila kaya merong times 2 dito, no? Area ng triangle, that's 1/2. Ang base ng triangle natin is X, ang height niya ay H. So, ang area niya basically is X times H. So, 2 times 1/2, so magka-cancel yung 2 and 1/2. Now, meron tayong matitira dito, B minus X times H plus X times H. So, yung dalawang term natin, nakamultiply siya sa H, no? So, pwede nating i-factor out si H. Si H, labas natin, and then ang natira, sa first term natin, that's B minus X. Sa second term natin, plus X. As you can see, this is negative X plus X, so magka-cancel lang sila ang matitira. That's height times base, or simply, that's base times height din. So, kaya, parehas lang siya na base times height, no? Kahit naka-slant pa yung dalawang sides. So, kahit paralelogram pa rin siya, pares pa rin siya ng formula dun sa area ng
rectangle. Now, to solve for the area of AECF, so sa ACEF, AECF ay isang parallelogram din. So, para makompute sana to, kung meron sana tayo nung length na ito, kung gaano kahaba itong parallel line FC na yan, say that's L. So, yung area nito, pwede na sana makompute natin as L times 20. So, pinakakailangan talaga natin para makompute yung area na to is yung length L. Pero paano natin siya makukompute, no? So, yun yung challenge dito. Actually, for sample problem 1, it's a bit challenging, no? Kaya kailangan natin gamitan ng concepts din. So, una, so, tignan muna natin itong part na to. So, dito meron tayong right triangle dyan, wherein yung ating length, so, lipat ko lang tong 20 sa kabilang side kasi dodrawingin ko sa kabila. So, that's 20. Yung parallel or yung perpendicular 90 degrees natin, lipat ko dun sa kabila din. And then, let's say we have angle theta dito. And then, etong side na to, so from E to C, pangalanan natin siyang X. So, kung ilalabas ko yung triangle, ito ang itsura niya. Perpendicular ito ay theta, ito naman ay 20 degrees. Now, if ito pala yung x, nakalimutan natin ilagay. So, if we apply cosine, kasi si 20 ay adjacent, si x ay hypotenuse side. So, cosine theta equal to 20 over x. And then, dito, pwede nating sabihin, so, ito kasi, transfer na lang tayo ng angle, no, para ma-prove natin. So, etong angle na to, so, burahin ko na sa L, no? Gets naman siguro nasan yung L na tinutukoy natin dyan. Ngayon, etong angle na nandito naman, eto, specifically, so, saan siya equivalent? So, kung hindi pa alam yung sagot mo, actually, this is also equal to theta. So, bakit siya naging theta? So, eto, di ba, sabi natin, theta na siya, yung angle na yan. So, kung babalik tayo dun sa ating malaking figure, ang sum ng interior angle ng isang triangle natin, wait lang, nabura pati yung line niya. So, pangalan na lang natin siguro ito as beta. So, beta yan, ito naman ay theta. So, ang sum ng interior angles, di ba, ay 180 kay triangle. So, 90 degrees na ito, ibig sabihin, yung sum ng theta plus beta, dapat 90 degrees na lang siya. Nagbalik tayo dito. So, yung ating beta, ito siya, that's 90 minus theta. Pwede siyang ganun. Pero kung titingnan nyo, di ba nasa corner din naman ito? So, nasa corner si beta. Kapag ang kinonsider natin is etong corner na ito, lang, di ata kita ang yellow. So, red na lang. So, di ba ito is 90 degrees din. So, kung ito beta, dapat kung ano yung minus mo sa 90, yun din yung theta. Kasi sabi natin, theta plus beta is also 90 lang din naman. So, by transferring the angle, we can prove that this angle is also equal to theta. Ibig sabihin, kung ito ay buong 120, tapos ito pinangalanan nating x, etong side from F punta kay D ay equal lang din kay 120 minus x. And then etong side na to, syempre, this is 50. Yung cosine theta, equal siya kay 20 over x kanina using this maliit na triangle. Pero if we use this triangle, pwede natin siyang i-represent din. So, cosine theta is adjacent na 50. Balik ako sa block E. Adjacent na 50 divided by yung ating L. So, ito yung L natin. Now, meron tayong relationship ngayon dito nung x tapos nung ating length L na hinahanap. So, yung L ngayon, i-represent natin in terms of x. To do that, so, cross-multiply lang. Kumbaga, etong x, cross-multiply dito.
then si 20 cross divide nyo doon. So yung ating L, pwede nyo siyang i-represent as 50x over 20, or this is 2.5x. So that's the expression of L in terms of x. Now, let's consider naman triangle CDF. Considering triangle CDF, considering triangle CDF. So, ito yung triangle na yun, no? Ito yun. So, considering that triangle, pwede tayong gumamit ng Pythagorean theorem. So, triangle CDF, nandito yung perpendicular kasi ito yung corner. So, basically, si side CF, siya yung hypotenuse. Redrawing na lang natin. Ito yung triangle CDF na yun. Ito yung theta. So, ang length neto or height ng triangle na to ay 50. Tapos dito naman, this is 120 minus x. So, if we apply Pythagorean theorem, so ito kasi, yung hypotenuse niya, yun din yung length L na hinahanap natin. So, applying Pythagorean theorem to the square of the adjacent and opposite side is equal to the square ng hypotenuse. So, basically, we have L squared equal siya dun sa squared ng 120 minus x plus 50 squared. Now, take note, sabi natin dito sa expression na to, si L equal lang din siya kay 2.5x. Pwede natin palitan yung L dito ng 2.5x squared. Equate natin, rewrite lang. 120 minus x squared plus 50 squared. So, for this one, so pwede nating i-shift solve na lang para mahanap si x. Pero take note dito, since naka-squared kasi siya, so this is a quadratic equation in general, no? So, dalawa yung papalabas na value ng x. So, if we shift solve this, so yung isang value ng x na makukuha natin ay 38.31. This is meters. And then yung isang value ng x na pwede nyo mahanap is negative 84.02. So, pwede nyo i-arrange muna to become a quadratic equation, and then you can use the functions of a calculator or apply the quadratic formula para mahanap yung value ng x, no? Pero ito yung dalawang yon kapag na-solve na siya. So, papansinin ninyo yung isang value ay negative. Ibig sabihin, wala namang negative na distance, di ba? So, this is a wrong na value of x. So, kung consider natin is itong si 38.31. So, that's the length ng x. Ngayon, ang kailangan natin is yung L, di ba? So, pwede tayong bumalik dito. Si L ngayon, equal siya kay 2.5 times x na 38.31. So, yung L natin ngayon is equal siya kay 95.775 meters. So, kung meron na kayong L, so balik tayo dun sa formula na ito. That's L times 20. So, yung ating area, saan natin siya pwedeng isingit? So, dito na lang. Yung area, that's L na 95.775 times 20. So, we have an area of 1915.5. So, this is square meters. So, yan yung ating answer for this problem. Ang isang challenge kasi kapag kay geometry, hindi lang naman yung kung ano yung binigay na shapes na kabisado niya. Let's say, rectangle, is area ng rectangle lang ipapahanap. So, possible, composite shape siya. Ibig sabihin, combinations of different plane figures na pinagsama-sama. Tapos, papanap yung area sa inyo. Yun yung challenge din pagdating kay plane geometry.